May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit man siya. At di masakit sa kamay. Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, pride for blue. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Unboxing MX3 Tea. This is a unique combination of mangosteen and pandan. Each box has 20 tea bags that can be steeped to 1 glass or up to 1 liter of water. Enjoy it hot or cold. Shop at Lazada, Shopee, and in leading drugstores nationwide. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito.
Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda, o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. This program host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panatana, ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino, saan man sa mundo, sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Happy Monday morning! Ngayon po ay araw ng Lunes, June 1. Unang araw po sa buwan ng Hunyo, June 1, 2026. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito po sa DZRH Operation Tulong. Mamaya po hahabol. Humahabol po ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan. Pero pansamantala ako po muna inyong mga kasama. Ito po si Wina Pearl Hesoro. Uy, unang araw na po sa buwan ng June. Kamusta po ang ating mga kababayan? Kamusta ang paghahanda ng ating mga nanay at tatay? Dahil magbabalik eskwela na po ang ating mga chikiting. Kompleto na po ba? Kompleto na ba ang gamit ng ating mga estudyante? Dahil June 8 nga po, balik eskwela na ang ating mga estudyante. Pero bukod po sa balik eskwela, binabantayan pa rin po natin itong bagyo, ang bagyong Domeng. Dahil po ayon naman sa Pag-asa, bahagya namang bumagal ang Typhoon Domeng habang napalatili po nito ang kanyang lakas. Ayon po sa Pag-asa, huling namataan ng bagyo sa layong 665 kilometers silangang hilagang silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay po nito ang lakas ng hangin na hanggang 130 kilometers per hour at pagbugso nga abot sa 160 kilometers per hour. Ang bagyong Domeng po ay kumikilos pahilaga-hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Bagaman walang direktang epekto sa bansa, patuloy po nitong hinahatak at pinapalakas ang southwest monsoon o habagat na magdadala po ng pag-ulan sa Luzon at Visayas.
Samantala po, inaasahan namang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Domeng ngayong umaga o mamaya pong hapon. Kaya po tayo po muna yung makibalita sa DOST Pag-asa kung ano na po ba ang track nitong bagyong Domeng. Nasa kabilang linya na po natin si Ma'am Charmaine Varilla. Happy Monday morning po, Ma'am Charmaine. Po, happy Monday morning din po sa inyo maging sa lahat ng ating mga tagapakinig. Naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Domeng o Typhoon Domeng huling namataan sa layong 710 kilometers hilagang silangan o northeast ng Itbayat, Batanes. Sa kasalukuyan, kumikilos nga yan pahilaga sa bilis na 20 kilometers per hour at yung taglay nga na lakas ng hangin nito umaabot na ngayon ng 120 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot hanggang 150 kilometers per hour. Inaasahan na nga yung paglabas nito sa ating Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o hapon. At wala pa rin itong direkta epekto sa limang bahagi ng ating bansa, ngunit naghahatak lamang ito ng habagat na siya nakaka-apekto dito sa Metro Manila, Central Zone, Calabar Zone, Bicol Region, maging sa may Mimaropa at Western Visayas. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating localized thunderstorm. Ngayong araw din, asahan natin yung pinakamalalakas sa mga pag-ulan sa bahagi ng Palawan at Occidental Mindoro. Aabot yan ng 50 to 100 millimeters at magtutuloy-tuloy yan sa susunod na 3 araw at maaari pang madagdagan ng probinsya ng Zambales at Bataan. Kaya doon sa mga na-mention po natin na lugar, iba yung pag-iingat sa peligrong dala na malalakas na mga pag-ulan gaya ng pagbaha at pagguho ng lupa. At yan ang ating latest Ma'am mula dito Charmaine. sa Pag-asa. Opo, Yes, ma'am. po. Isang tanong lang po, ma'am. Ma'am Charmaine, dito po sa Metro Manila, baka po ma'am pwede po natin maulit kung ano po bang aasahan po nating lagay ng ating panahon ngayong pong araw po ng Lunes. Yes po, dito po sa Metro Manila, asahan po natin na magiging makunimlim ang kalangitan at meron po tayong mga pabugsong biglang mga pag-ulan. Hihito-hinto naman po yan pero usually magiging maulap all throughout the day. And then currently po meron tayong nakataas na thunderstorm advisory. Kasama po dyan yung buong Metro Manila. So mag-ingat din po tayo sa mga pagbaha, posibleng mga pagbaha at pagguho ng lupa, not only in Metro Manila, maging dito sa may parts ng Quezon, Laguna, Bataan, Bulacan, Pampanga, Cavite, Batangas, Zambales, Nueva Ecija at Rizal. Ayun na. Maraming salamat po, Ma'am Charmaine Varilla. Okay po, maraming salamat. Yun po ha, paalala po ng DOST Pag-asa. Iba yung pag-iingat lalo na po sa mga nabanggit pong uulanin ngayong araw po ng Lunes. Pero po ha, kanina nga po binabanggit po nila kay Deo Macalma at ni Sister L na medyo po meron tayong problema. Pansamantala pong hindi napapakinggan ang 666 kHz sa AM radio dahil po sa technical problem sa aming pong transmitter. Pero rest assured po, kasalukuyan na po itong inaayos. Pero kung hindi nyo po kami mapapakinggan o napapakinggan sa radyo, pwede nyo pa rin po kami pakinggan sa aming DZRH radio sa www.dzrh.com.ph. Ulitin ko lang po, www.dzrh.com.ph. Pero po, bago tayo magpaalam, pasok po muna tayo ng balita. Flash Report. Flash Report! Kapapasok lamang pong balita, Mau Aplaska, Pasay Police Chief at 2 iba pa pinasasabina na po ng NBI. Detalye sa report ni RH15 Giselle Ricafort. Giselle? Nina, ipinasabina na ng National Group Investigation ng 4 na individual na nakasama umano ni Senator Bato de la Rosa. Sa ambush interview dito sa Pasay City, sinabi ni NBI Director Atty. Melvin Matibag, kabilang dito sinasuspended o sa Mau Aplaska at si Pasay Police Chief Joselito Dicesto. Kasama rin yung tiyuhin ni Senator Robin Padilla na si Virgilio Carinto at kanyang Deputy Chief of Staff na si Jean Robles. Pinasisikot sila sa tanggapan ng NBI sa Pasay City ngayong linggo yan. Pakinggan natin si NBI Director Atty. Melvin Matibag. Hindi siya subpoenaed si
si Jera Aplasca, si Jean Robles, the Chief of Police of Pasay City, and there's another one na personality na identified. Ayun, yung tito yata ni Robin Padilla. Yung aide ni Senator Padilla and the tito of Senator Robin Padilla. Siya yung nandun sa itim na pickup Sa Angeles. Sa Angeles. Parang this week. Kasi we given them enough opportunity to we go back to doon sa Sabina na sinasabi. Sa posibilidad naman na ipatawag din yung may bahay ni De La Rosa na si Nancy De La Rosa, sinabi ng NBI Director na patuloy pa nilang pinag-aaralan yan sa ngayon, kasunod na rin noong naging puna ni Senator Ping Lacson. Pero ang pagklaro pa rin ni Matibag yung kanilang pinag-aaralang sabina doon kay Nancy De La Rosa ay tungkol na doon sa naging pahayag ng may bahay ni Bato sa pamamagitan ng Senate President Alan Peter Cayetano na ginamit umanong oportunidad ni Bato De La Rosa yung Senate shooting o kaguluhan noong May 13 para makatakas mula sa mataas na kakulungan. Ito si Giselle Ricafort para sa Danger 8 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat RH15 Giselle Ricafort. Pilipinas ang oras 10:25 ng umaga. Ang oras na yan. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit-mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon
Falcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakaplo sa Charm! Charm Falcon. ACS. Tinesting. Sinuri. Siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Falcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Falcon, amoy nakaka-joyful. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Pilipinas, oras po natin, 31 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Hi, unang araw na tayo sa buwan ng Hunyo. It's June 1, 2026. Maraming salamat sa aking EP Wina Pearl Hesoro. Ngayong umagang ito, hahataw po tayo dahil meron na po tayong partnership sa iba't ibang eskwelahan. Kaugnay po ng kick-off ng Brigada Eskwela ng Department of Education. Ang ating iba't ibang teams ng DZRH Operation Tulong, may mga kanya-kanya pong adopted school tong mga to Kaya ngayong unang araw ng Hunyo, kanina, tama ba? Pangulong Bongbong Marcos ay nanguna sa kick-off, di ba? Ng tinatawag nga nating Brigada Eskwela. Maya-maya, ngayon na, dyan sa Apolinario Mabini Elementary School. Ayan, umarangkada na rin ang Brigada Eskwela dyan. Kaya mga kaibigan, sa remaining minutes ng ating programa, samahan niyo pa rin po yung lingkod May Binauhan dito po sa DZRH Operation Tulong.
Oo. At syempre po, meron lamang tayong advisory. Pansamantala po ninyong hindi napapakinggan ang 666 kHz sa AM radio dahil po sa technical problem ng aming pong transmitter at kasalukuyan na po yung inaayos. In the meantime, mapapakinggan pa rin naman po ninyo kami, DZRH Radio sa www.dzrh.com.ph. Kaya tutok na po kayo dyan, www.dzrh.com.ph lamang po. Ha? Ayan, medyo hinihingi po namin ng inyong pasensya. Ayan. So tutok lang po kayo. Dahil tuloy-tuloy po tayong maghahatid ng mga pinakahuling balita at syempre mga public service sa ating mga programa dito sa DZRH Operation Tulong. O ingat-ingat po tayo ha, may bagyong Domeng at the same time, mainit naman ang panahon dyan sa Calapan City sa Oriental Mindoro. Ha, ingat-ingat po kayo at mataas po ang inyong heat index. Ingat. At ngayon mga kaibigan, punta na po tayo sa ating Brigada Eskwela dyan po sa Apolinario Mabini Elementary School sa Quiapo, Manila. Marangkada po yan ngayong araw kasabay ng kick-off ng lahat ng Brigada Eskwela sa buong Pilipinas. Ang ating pong Operation Tulong Masigla ay naririyan po sa pamamagitan po ni Juvie Arcillas. Tayo mangumusta. Kumusta ang kanilang mga ganap ngayon sa kanila pong pakikibrigada eskwela sa Apolinario Mabini Elementary School. Juvie, good morning! Kumusta kayo dyan? Kumusta ang arangkada ng brigada eskwela dyan sa inyong adopted school, Apolinario Mabini Elementary School? Juvie? Magandang umaga po sa iyo, Mami, at sa ating mga tagapakinig at tagapagsubaybay sa DZRH Operation Tulong. Yes, Juvie. Ang inyong team Masigla, andito ngayon sa Apolinario Mabini Elementary School at nakikilahok sa kick-off ng Brigada Eskwela 2026 na may temang bayanihan sa paaralan, nagkakaisa para sa kaayusan at kaalaman. So, anong oras nag-start, Juvie, ang Brigada Eskwela dyan sa Apolinario Mabini ES? Yes, ma'am. Nag-umpisa ang Brigada Eskwela ng alas 7 ng umaga po. Aga. Kami po ay nagparada, ma'am. Oo, so nakikita natin ang parade. Unang-una, ang daladalang tarpaulin ng mga teachers. And I think kasama ang PTA. Nakita ko na, marangkada kayo. Ano ito nililinis ninyo? Mga, anong tawag nito? Sa mga taniman? Hallway, ma'am. Hallway at saka, nagtatanggal ng mga damo. Tama ba? Nagtatanggal ng mga damo. Opo, sa may hardin, ma'am. Oo, sa garden ng eskwelahan. Aha. Oo, so after parade, nagsimula na, may kanya-kanyang toka. Ang mga participant ba ay more on mga magulang din? O may mga estudyante din kasama? More on magulang po talaga ang nandito ngayon. Oo, naku, ingat-ingat kayo sa lamok. Opo. Oo, baka malamok, Juvie. Yes, ma'am. Lalo na ngayon kasi tag-ulan po tayo ngayon. Oo, hindi pa naman. Hindi pa tayo pumapasok sa tag-ulan. Kaya lang, nakita nyo ba, basa na ba yung lupa? Opo. Kanina. So, ang namin kanina is matubig po talaga yung namin. Oo, matubig. Kaya ingat kayo ha. Baka mga nagliliparang lamok. Naku po. At, di ba? Oo. So, ibig sabihin sa mga oras na ito, tuloy-tuloy. So ano ang nakatoka sa ating Operation Tulong Masigla? Of course, sa pamuno ng inyong team leader, si Obet Daizon, si Kuyang Obet. Kumusta? Anong mga nakatoka sa inyo? Anong ginagawa ng team? Nakikita ko dito, yun nga sa damo. Opo, kanina, yun nga ma'am. Nakita niyo po yung pagwawalis kasi ang daming puno dito. So marami po talagang mga dahon-dahon. And then yung mga hardin po natin na madamo na. Dahil nga may 2 buwan na na bakasyon. Kaya medyo madamo na po ang ating hardin. Nasa harapan pa naman siya ng school, ma'am. Oo, alam ko maraming mga estudyante ang Apolinario Mabini ES, di ba? Diyan sa Quiapo, malaking eskwelahan. Marami po. Humigit ko mo lang nasa 3,000 po, pero wala pa po tayong kabuuang bilang dahil hanggang sa ngayon po ay tuloy-tuloy pa rin ang enrollment natin. So nag-start na rin, nag-take off na rin ang enrollment. Yes, ma'am. Ay, mabuti naman. Ayan, nakita ko na yung inyong video ng may mga bata. Kasama ang mga magulang, hindi lang mga teacher. Pati kayo yata sumama na eh. Opo, nakikita rin ho kami. Oo nga. So ngayon, anong mga ginagawa na ninyo? Go ahead. So ngayon, ma'am, patapos na po kami. Tinatapon na lang yung mga, yung mga nalinis namin, ma'am. Aga. So, ibig sabihin... Kasi inahabol namin ng mukhang
nag-aambon-ambon po dito sa area namin. Ayan. At syempre sa loob ng mga silid-aralan, kumusta ang paglilinis? Opo, yung ibang mga magulang, ma'am, nakatoka sila sa pagpupuna sa mga upuan. Okay. Nagkukumpuni sa mga sirang upuan. Talaga. So ang ating team, makiisa lang kayo ha, lalong-lalo na doon sa mga classroom. Kasi syempre yan ang unang-unang kailangan ng ating mga estudyante, Juvie. Yes, ma'am. Okay, so anong plano ninyo? Anong sabi ng ating mga kaguruan dyan? Sino ang principal ng Apolinario Mabini? Opo, sila po ay buong pusong nagpapasalamat po sa team DZRH Operation Tulong, lalo-lalo na sa team Masigla, dahil po ay hindi po nila inaasahan, ma'am, na tayo ay nakikilahok sa kanila. Oo, at saka pang ilang taon na natin ito? Pangalawa? Pangalawa, ma'am. Opo. Oo, Nung nakaraang taon, dito rin ho tayo. At ngayon po. Oo, pangalawang taon ng pakikibrigada. At basta mag-iingat kayo ha sa paglilinis at pakikiisa, Jovi. Dahil sabi nga natin, minsan mayroong mga pako. Di ba may ganun eh? May mga pakong nakausli sa mga nire-repair na mga gamit, mga anong tawag to? Mga upuan, mga silya, So mag-iingat ang team. Ay, nakikita ko yung team. Tanggalin nyo lahat ng damo, ha? Di ba? Oo. So, kayang tanggalin, tatanggalin. Wala ba si principal? Wala. Okay, sige, mamaya na lang. Okay, so maraming salamat, Jovi, sa ating Operation Tulong Masigla. Ako po si Jovi Arcelius ng Team Masigla, yung DZRH Operation Tulong, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Okay, maraming salamat sa ating Operation Tulong Masigla. O, di ba? Masigla talaga sila. Maraming salamat, Apolinario. Nandyan po sila, Apolinario Mabini Elementary School. Diyan po sa Quiapo, Manila. Naku, huwag kayong mag-alala. Ang Team Operation Tulong po, ang kanya-kanyang team nakakalat sa mga eskwelahan, public schools, lalong-lalo na elementary schools, para po sa pagsisimula ng Whole Week Brigada Eskwela ngayong pong year 2026. Mga kaibigan, babalik po tayo sandali po lamang. Tayo po'y nagbalik na sa Himpapawid. On the air na po ang radyo. Balik na tayo sa Himpapawid via satellite broadcast. Maraming salamat sa ating magagaling na technician sa ating transmitter. Thank you! Magandang umaga po sa lahat po nating mga lolo't lola, nanay, tatay na nakatutok na sa radyo ngayon. Ayan po, kami po'y nagbabalik. Oras po natin, meron na lamang tayong 20 minuto at 11:00 na ng umaga. DZRH Operation Tulong. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, nas extension sa DZRH at RHT. Ray Simayan at Kisses Hubson para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Deezer sa trend, mas kapunan ng entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Mga kaibigan, oras po natin 45 minuto na makalipas ang alas 10 ng umaga at dako na po tayo sa ating pong pasyente. Sikapin nating matulungan ngayong pong unang araw sa buwan ng Hunyo. It's June 1, 2026 na po tayo, no? Happy Monday morning! Ayan, ang ating pong pasyente 2 years old na bata. Naku, bata nito Of course, ang sakit po, congenital heart disease, ano? Ang 2-year-old po na baby ay si Jade Asher, 2 taong gulang nga po. Ipinanganak po, normal delivery, pero sobrang liit daw, no? 2 kilo nung ipinanganak, 2 weeks siyang nakaniku, no? Na nursery intensive care unit. At sabi daw po ng doktor, ayan, may naririnig na murmur dun sa kanyang dibdib, ano? Itong si baby Jade Asher. Kaya siya po ay isinadjust po ng doktor na mag-undergo po ng 2D echo. So si baby Jade Asher de la Cruz, no? Ang kanyang apelyido. So nang makalabas po ng ospital, dinala po sa isang cardiologist diyan po sa Bicol at pina-2D echo at nakita nga po may butas pala yung puso po ni baby Jade Asher. Naku, hirap nun, ano? May butas sa puso, ventricular septal defect. Kaya nabahala po sila dun sa kalagayan. Sabi ng doktor, may butas at na nagsasara. So pagkalipas po nun, dinala sa heart center at umasa silang mabigyan ng gamot pero walang ibinigay, no? At pinababalik sila pagkalipas ng 1 buwan, umaasa pa rin sila na maisasara yung butas sa puso at makuha po sa gamot, ano? Habang tumatagal po kasi mas lalong lumalaki daw po yung butas ng puso ni baby Jade. Sabi ng doktor, kailangan na pong maoperahan dahil malaki po ang butas ng kanyang puso. At of course nakaumbok na po yun sa dibdib na nagiging sanhi po ng laging hinihingan pong baby. So ang kailangan daw po nila may higit 1 milyong piso, no, para maoperahan si baby Jade. Kaya ang kanya pong nanay
si Ate Mary Joy Tiamzon ay mananawagan ngayon ng tulong sapagkat wala po siyang trabaho, siya pong nag-aalaga sa kanilang anak at ang kanya pong husband ay isa lamang factory worker, no, hindi sapat yung pong kinikita para maipagamot po yung kanilang anak. Magandang umaga Ate Mary Joy, good morning. Sige, okay, puntahan natin ang nanay po ni baby Jade Asher, no, si Ate Mary Joy Tiamzon. Ayan, Ate Mary Joy, good morning. Good morning po. Good morning po sa lahat ng nanonood po at saka nakikinig po sa DSRH po. Oo. Ate Joy, anong tawag sa'yo? Joy o Mary Joy? Joy na lang. Joy po. Joy po, ma'am. Ate Joy, si baby ba, si baby Jade, first baby ninyo? Ano po ma'am? Sorry po. First baby nyo ba? Si baby? Opo ma'am, first baby po. Ah, okay. So, ilan taon ka na ba? Ilan taon ka? 27 po. O, bata pa, no? Ay, medyo nasa edad na para manganak. Oo, anong paliwanag ng doktor? Dahil nung pinanganak siya ay meron na siyang, tama ba, congenital? Opo ma'am. Simula pagkapanganak po. Tapos habang lumalaki po siya, lumalaki din po yung butas. Ngayon po sobrang laki na daw po ng butas. Kasi po yung puso niya. Sobrang laki na po. Nakaumbok na po yung dibdib niya. Oo nga. Oo. Ate Joy, anong sabi ng doktor? Bakit meron ka agad congenital heart disease? Ano naging paliwanag sa'yo? Tinatanong po ako kung may history daw po ako sa family ko po, sa side po, tsaka sa side po ng papa niya. Yun po yung tinatanong kasi sabi ko wala naman po. Wala kayong alam, ano? Siyempre, hindi. Pagka dun sa mga medyo may mga elderly na kamag-anak, di nyo alam, di ba? Opo, hindi ko po alam. Oo. So, ano ang agad-agad na inirekomenda ng cardiologist para kay baby Jade? Ano po, binigyan po agad siya ng maintenance po kasi hingal na po talaga siya, Ma'am May. Tapos natakot po ako. Tapos umasa po ako baka magsarap pa kasi sabi po ng iba may nagsasarap daw po. Tapos hanggang sa po nag-isang taon na po siya, yun po malaki na daw po talaga. Tapos sabi po ng doktor, opera na daw po talaga yung kailangan. Oo, ibig sabihin dun sa ibang cases, yung butas pwedeng magsara, no? Along the way ng paggagamutan. Pero yung kay baby Jade, hindi siya nagsara bagkus lumaki. Opo, ma'am. Oh, tapos, so ang sabi ng doktor is operasyon na. Opo, urgent na daw po. Oo, ano yung gagawin sa kanyang operation? Open heart surgery? Open heart po, ma'am. Open heart. So, sa Philippine Heart Center gagawin? Opo, ma'am. Oo, so, tama ba? Magkano yung kabuuan na sinabi sa inyo na ihanda ninyo para maoperan si baby Jade? Nakaka 400K pa lang po kami, ma'am. 400K na mga... Opo. Na GL po. Na GL. Okay. So, sa bagay, yung iba pang kakailangan ninyo, alam ko na mailalapit niyo yan sa DSWD National, di ba? Ano po hindi po tumatanggap sa DSWD po sa heart center eh. Ay, hindi tumatanggap sa DSWD? Bakit daw? Ewan ko lang po. Basta sabi hindi daw po tumatanggap. Okay. Tapos, kaya 400K pa lang po kasi lagi po siyang na-admit. Nitong March po na-admit siya. Yun po yung ipinambayad namin po, yung GL po. Kaya nakaka 400 pa lang po kami. Oo. Ano ba sabi ng Philippine Heart Center? Dapat magkano bago simulan yung operation? Ang quotation niya po, 1,150,000. Pero pag 600 na daw po, pwede na po siyang i-schedule. Kasi wala na po talaga kami, ma'am, may malapitan. Halos lahat na po ata nalapitan namin. Oo. So kulang ka pa ng 200? 200 po, ma'am, para ma-schedule na po siya. Oo. Yung pagka nagawa na yon, agad-agad may schedule yung kanyang operation. May schedule na po siya, tapos bahala na po kami kung maghanap habang basta maoperahan lang po siya. Bahala na po maghanap kami hanggang mabuo namin po yung 1 milyon. Oo. Ay, di ilapit ka agad natin. Nakalapit na ba kayo sa tanggapan ng Senator Lito Lapid? Hindi pa. Nakalapit na po ako, Miss May. Nakakuha na po akong 10K na GL po. 10K GL kay Senator?
Opo, lingkod lapid, yung sa page po na lingkod lapid. Halos lahat na po, Ma'am May, lapitan na po namin. Sige, ilapit ulit natin at baka makakuha tayo ng manghingi tayo ng 100,000 pesos. Ma'am May, sana matulungan niyo po kami kahit 200,000 na lang po talaga. Oo nga. Pakitawagan mo nga si EP Wina, pakitawagan nga ang Team Lingkod Lapid. Baka pwede naman at mailapit na rin ito at mailapit na rin sa ibang senador. Kailangan na po talaga siya opera, Ma'am May. Oo nga. So, kailangan sabi ng doktor. Dapat pagka ganyan, inooperahan muna ng mga doktor kasi kailangan na, di ba? Di mo na 600K po may schedule na siya. Tapos pag nandun na po kami, bahala na po kung saan po kami humingi ng tulong ulit para mabayaran po ng buo po yung bill. Oo. Doon ba sa Malasakit, bumaba na kayo sa Heart Center? Hindi pa po. Oo. Hindi pa. Okay. Sige nga, okay na ba to, ipiwi na? Okay. Si Miss Charmy ba yan? Nakikinig ang senator? O sige, kausapin mo Senator Lito Lapid. Mukhang, nandiyan ka pa? Opo, nandito po, Ma'am. Ate Joy, sige, go ahead. Good morning po, Good morning po, Senator Lapid. Senator, nagmamakaawa po. Tulungan niyo po kami. Gusto ko na po ma-operahan yung baby ko. Kailangan niyo na po siya operahan. Bago po mahuliasa. Tulungan niyo po kami. Oo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Sige. Tapos ipalapit na okay na. Approve na Ate Joy. 200,000 na GL through the office of Senator Lito Lapid. Salamat po, Senator. Salamat po, May. Naiiyak naman ako. Naiiyak. Oo. Sige. So, ayan, pinapagawa na yung 200,000 pesos guarantee letter mula sa office ng butihing Supremo Senator Lito Lapid. Ayan, Ate Joy. Siguro para punta agad dito sa sa Philippine Heart Center, ha? Tawagan natin EP. Oo, sige. So, kukunin lang namin yung mga ibang details mo pa, ha? Opo. Ayan. So, nasaan ba kayo ngayon? Nasa ospital or nasa bahay? Nasa bahay po. Nitong April lang po siya nakalabas, na-admit po siya dahil po sa pneumonia po. Nag-pneumonia. Oo. Opo, So, nasa tabi mo ngayon si Baby Jade. Opo. Ano bang tawag mo ma'am. sa kanya? Anong nickname mo kay Jade? Asher po. Si Asher. Baby Asher. Nasa tabi mo. Sige nga, kausapin mo si Baby Asher. Ayan, pwede na kamo. Anytime, ipaschedule natin agad sa Philippine Heart Center. Makiusap tayo. Baby, operahan ka na. Salamat po. Salamat po kami. Oo nga. Pati ako'y naiiyak. Anyway, kailangan sige. po kasi namin ng 1,150,000 po. Oo, basta ang sabi sa'yo, yung 600,000, mapuno lang, di ba? Oo. May schedule na po siya. Ay, nako. Maraming salamat po, Supremo Senator Lito Lapid. Sen, thank you. Alam ko nanonood siya ngayon eh. Maraming salamat. At, asikasuhin agad ha, makipag-coordinate ka kaagad, Ate Joy, dun sa Philippine Heart Center ha. Para, kasi kung immediate na pangailangan tapos hiningan pa kayo ng 600,000, 400 lang. Ayan na, puno na, 200. So, 600,000 na yan, ha? Opo, ayan. Oo. Okay, so sige, pasalamatan mo ang Senator bago tayo matapos. Senator, maraming salamat po. Salamat po, opera na po ang anak ko. Nag-iisa lang po siyang anak ko, yung kapag mawala siya sa akin. Salamat po. Ayan, okay. So tayo ay tayo natutuwa para kay of course, tanggapin mo rin muna para meron kang kahit papaano mahawak na pera ha, Ate Joy. Tanggapin mo from Senator Lito Lapid 2,000 pesos dun sa kanyang daily na binibigay, no? Ayan. And another 3,000 pesos from Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, ating mga regular donor ngayon from PPAF. Okay? Salamat po, May. Salamat po sa DCRH Operation Tulong po. Ayan, okay. Sige, huwag ka nang iiyak. At naririnig na yan. Baka mamaya malungkot pa si Baby Asher.
Opo, ma'am. Salamat po. Sige, wala nang iyakan, wala na. Pati ako naiyak eh. Okay yan mga kaibigan. Ayan, babalik tayo sandali-sandali lang po ha. At, okay. Sige. Maraming salamat again, Senator Lito Lapidsen. Thank you so much sa napakalaking puso. At syempre, PPAF, salamat po sa inyo, no? Tayo'y muling nakatugon sa pangailangan po ng ating mga kababayan. Ang Department of Health ba, alam ko meron pa itong nabibigay eh. Oo, pwede ba sa DOH ma-refer sila para yung iba pang mga pangangailangan doon sa 1 million pesos mapunuan? Di ba? Pwede naman yun. Sige, alamin natin ha. Makausap nga natin minsan ipiwi na ang DOH. Malaman natin anong mga pwedeng naitutulong sa mga ganitong immediate ang pangangailangan natin mga kababayan. Para naman lang sa ganun di ba? Okay. Again, thank you so much sa lahat po natin mga donor at sa mga gusto pong tumugon para po kay Baby Jade Asher de la Cruz. Pwede po magpadala ng inyong pong mga donation sa GCash account ng DZRH Operation Tulong. No, any amount po mapagsama-sama po natin para nang sa ganun ay makatulong pa tayo lalo ng mabilis para po sa pangailangan sa open heart surgery ni Baby Jade Asher de la Cruz. Ayan po, naka-flash sa ating television screen ang GCash account ng DZRH Operation Tulong. 0956-197-9471 0956-197-9471 through our EP Wina Pearl Hesoro. Ayan, mga kaibigan po na tayo muna sa mga report bago tayo mabusan ng oras. RH52 Eniel Parosa, alamin natin yung PNP Forensic Group na ninindigang batay sa science ang ebidensya daw sa Senate shooting. Balita mo yan, Eniel? Pinanindigan ng PNP Forensic Group ang integridad ng mga nakalap nitong ebidensya kaugnay na nangyaring gun-related incident sa Senado noong Mayo 13 ay PNP-FG Director Police Colonel Pierre Paul Carpio. Nakabatay sa siyensya ang mga eksaminasyong na kumpleto na ng unit. Ginawa ni Carpio pahayag makarang questionin ni Senate President Alan Peter Cayetano ang mga maling impormasyong na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos. Tinawag kasing fake ni PBBM noong Biyernes ang nangyaring putukan sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Kabilang sa mga natapos ng pagsusuri ng FG ay ang ballistic, firearm identification at cross-matching, bullet trajectory, gunpowder residue, firearm serviceability at parapin examinations. Naisabit na ang resulta ng mga ito sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na sila namang nag-repair sa Department of Justice. Pakinggan natin si PNP Forensic Group Director Police Colonel Carpio. Sa amin naman, sa Forensic Group ay isang science lang kami. Kung ano yung ebidensya namin nakuha, yun po ay ipoproseso natin, ipodokumento natin, at iisabihin po natin. At itong mga resulta ay parte lang po ng investigasyon. Kaya yung ating investigator in case, ito ngayon ay CIDG. Sila po ang nagtatagpi-tagpi, nagbibigay ng analisa, nagpapakay mo kahit tutu, mapupunta po sa konklusyon ang kanilang lahat ng investigasyon. Kasama na po ang forensic group results. Ang tinig ni Police Colonel Pierre Paul Carpio. Ako si Eniel Parosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Eniel. Samantala, bagong renovate na emergency room ng Ospital ng Maynila muling binuksan ngayong araw. Wow! Alamin natin ang detalye. Babalita ni Arch 19 na Nolasco. Tina. Mismo, opisyal naman binuksan sa publiko ngayong Lunes ang bagong renovate na emergency room ng Ospital ng Maynila Medical Center matapos ang isang linggong pagsasaayos. Matatandaang pansamantalang isinara ang naturang pasilidad noong May 24 upang bigyang daan ang rehabilitation at pag-upgrade sa mga kagamitang medical nito. Kasabay nito hinikayat naman ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga health professional na nasa ating ospital na ngitian ang kanilang mga pasyente. Para kay Yorme, malaking tulong sa paggaling ng mga pasyente ang pagngiti ng kanilang mga doktor at nurse. Pakinggan natin si Manila Mayor Isko Moreno. I'm telling you, ako as a patient, I'm speaking like a patient na generally, yung naranasan ko is still existing ngayon. Pag nanginig kayo, pawin ng lahat ng bigkatin at sakit.
Ito, si RH19 na Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco. Wow, bukas na ang ER, emergency room ng Ospital ng Maynila. Yan, mas magandang serbisyo. Tama, sabi ni Yorme, dapat laging nakangiti ang ating mga health staff sa mga bawat ospital para nang sa ganun kahit anong hirap na nararamdaman ng mga pasyente. Diba? Lalo-lalo na yung mga nakapilat naghihintay, masarap sa pakiramdam. Tama naman yun. Teka lang ipiwi na, mabilis lang to. May 200,000 pala na alok na trabaho ang DOLE, no? Sa buong bansa sa ilalim ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad program ng gobyerno. Wow. Oo, ito ay para sa Brigada Eskwela. Okay. Oo, magandang tulong yan. Oo, tama-tama. Ha? Oo, tama-tama, Brigada Eskwela ngayon eh. Oo, batiin ko lang muna ng happy birthday. Di ako nakarating sa aking mami-mamihan. Oo. Mami, Attorney Marta Farolan, Mami, happy birthday. Di kita napuntahan ng birthday mo nung Saturday ba? Yan, sorry po. Pero love you. Attorney Martha Farolan na atin din nakakasama noon sa Operation Tulong pagdating sa legal services. Happy birthday, Mami. Love you. Ayan, si Tatay Boy Francisco. Tatay Boy, wanted mo daw ako. Hindi na ako nakapunta sa iyo eh. Morning po. Ayan. Again, happy birthday sa lahat po ng mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday. At tayo po ay, of course, nagpapasalamat. Again, sa mga patuloy na bumabati. Diyan na po, hindi ko na birthday. Mga kaibigan, susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Pansamantala ako naman may binauhan. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Thank you, EP Wina Pearl Soro.